Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ano ba yung motibo natin? Bakit tayo magpapahagi ng salita ng Diyos? Dapat malinaw po yung motive natin. So yun daw ay mayroong wrong motive, mayroon din tayong wrong actions. Kapag mali ang ating mga motibo, yung laman ng ating puso, magiging mali rin ang ating pagkilos. Motibo natin kaya tayo magbabahagi ng salita ng Diyos ay dahil crush natin yon. Mali ang motibo. O kaya tayo magbabahagi ng salita ng Diyos dahil mayroon tayong papakinabangan sa tao na yon, mali ang ating motibo. So magiging mali din ang ating aksyon at mga pananalita. Kapag mayroon tayong tamang motibo, magkakaroon tayo din ng tamang aksyon. Amen. Ano po yung aksyon natin? Ibabahagi natin ang salita, ang Kristo sa mga taong yan. Kapag mahina ang ating motibo, ibig sabihin we are not convinced that we have to share the Word of God, we are not convinced that we will be used of God, magiging hindi mabisa ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ineffective ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi mauunawaan ng tao ang ating mga sinasabi, ang banal na spirito, malilesen yung kanyang pagkilos sa taong yun dahil nga sa pinapakinggan tayo, mali ang at mahina ang ating convincing power o dahil mismo tayo ang ating motibo ay mahina. Pero kung tayo po ay may strong right motive, kung tunay na tayo kumbinsido, tunay na dahil sa pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa tao, tayo ay yun ang laman ng puso natin, tunay na mananalo tayo ng kaluluwa. Ang banal na spirito ay malakas ang kikilos at ang taong ito ay maliligtas sa kanyang spiritual na buhay. Amen? Diyos mismo ang kanyang motive dahil siya ay umiibig sa tao, ito po ang dapat natin sundan. Una po, dapat magkaroon tayo ng desire to obey God and please Him. Ito po ay isang right attitude na dapat meron tayo bilang mga nagbabahagi ng Panginoon Jesucristo upang ang mga makasalanan ay tunay na makakilala at yung mga makakilala ay tunay na lumago sa kanilang pananampalataya. We must have this motive na tayo ay laging maging masunurin sa Diyos at kapag tayo ay masunurin sa Diyos, tunay na siya ay masisiyahan sa atin. Go and make disciples among nations. Sundin natin ang command na yon at ang Diyos ay matutuwa. At alam naman natin kung ano ang mangyayari kapag Diyos ay natuwa. Amen? Ang desire natin, tayo ay makapanalo ng kaluluwa para sa Panginoon. Ano pa yung second desire? Desire for God's cause to triumph, na yung utos ng Panginoon na hanapin natin yung mga nangangawala at i-present natin yung Kristo sa kanila upang sila imaligtas, yon ay maging matagumpay. Ang puso ng Diyos, ang kanyang tibok ng puso ng Panginoon Jesucristo, ang kanyang pagmamalasakit at ang kanyang compassion, yung pagiging maawain niya sa tao, dapat meron tayo niyan upang magtagumpay ang plano at ang dahilan ng Panginoon. Because of our love for people, we want to see them succeed. Amen? Gusto niyo po ba na ang inyong mga mahal sa buhay makasama ninyo sa langit? Gusto niyo po ba yung mga kaklase ninyo mapunta sa langit? Gusto niyo po ba ang inyong mga kapitbahay mapunta sa langit? Yung ipakita natin ang pag-ibig sa kanila at kung tayo ay tunay na umiibig, gusto natin na lahat ng tao ay magtagumpay. Ano ang tunay na tagumpay? Makamit nila si Jesus sa kanilang mga buhay, ng kasalanan ay mapatawad sa sila. At ang pangatlo, we have to desire to help people. No, tunay na tulungan natin ang tao, mananampalataya man o hindi, kinakailangan na tulungan natin ang mga tao. And of course, i-desire natin na yung God's kingdom ay tunay na dumating sa mga taong ito. Kaya nga yung panalangin ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done
on earth as it is in heaven. So sa ulo nyo po yan. Ang sabi po dyan, your kingdom come, your will be done. Ang paghahari ng Diyos, sumapuso ng mga tao. Tayo na po ay pinaghaharian ng Diyos, dapat din ang mga tao na nakakasalamuhan natin, ang mga tao na kasama natin sa bahay, si nanay, si tatay, o ang iba pa natin mga kapitbahay, ang iba pa mga tao na nasa paligid natin, dapat ang kaharian ng Diyos ay sumakanila at gayon ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Na ang tao ay makakilala sa kanila, ang mga tao ay maligtas. Kalooban ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at mapunta sa langit. At iyan yung dapat nating maging desire sa ating mga buhay. Amen? So, share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.